About a year ago, pumunta dito ang taong ito, si Marvin Santos. Humihingi siya ng dasal sa atin. Magbo-board exam siya. First take niya. Nagsimba siya nung tayo'y nasa gym pa. Pagkatapos niyang magsimba, pinray over ko siya. Saka ko siya binulungan. Nakita mo yung picture ni Divine Mercy sa likod? At yung image ni Mama Mary ng Lazaret? Puntahan mo, hawakan mo, magdasal ka mula sa puso mo. Ginawa niya. Alam niyo kung ano resulta sa exam niya? Bagsak. Bagsak. Last Wednesday, nandito siya. Konti lang ang tao pag Wednesday. Di siya lumapit sa akin. That time, waiting na siya sa resulta ng board exam niya, second take niya. Upon texting him, hindi siya lumapit sa akin, pero na-touch ako, naiyak ako, nang sabihin niya, hinanap niya si Divine Mercy sa gym. Hinanap niya yung image ng Our Lady of Lazaret sa gym. Wala na pala, Father, nandun na pala sa simbahan. Pinuntahan niya. Na-touch ako doon. Kasi ibig sabihin nun, kahit na siya'y bumagsak nung una, nanatili siyang kumakapit sa Kanya. Alam niyo po ang resulta? Doktor na siya. Sabi niya sa akin, Father, dahil sa experience na ito, mas minahal ko ang Diyos. Mas napalapit ako sa Diyos. Alam po ninyo, sabi ko sa Kanya, pwedeng hindi nangyari yan kung sa una pa lang pumasa ka na. Kasi siya mismo ang nagsabi na nung una, dumipende siya sa talino, sa kakayanan niya. Kaya, sabi na rin niya, ngayon, Father, may natutunan ako. Nasagot yung tanong ko nung una kung bakit hindi ako pumasa. Ngayon, alam ko na. Ngayon kasi, less of me and more of God na. Yun ang natutunan niya. Kapatid, ano man yung problemang pinagdaraanan mo ngayon, ano man yung kahirapan o kadiliman, hindi ko sasabihin congratulations, pero nasa sitwasyon ka kung saan pwede mong mas maramdaman ang pagmamahal at kadakilaan sa buhay mo ng ating Panginoon. Kaya wag mong husgahan agad sa paningin mo yung problema. Paiiyakin lang ako nito. Sakasaktan lang ako ng problemang ito. Wag mong tingnan bilang maling-mali na hindi mo na malalampasan, na wala ka nang matututunan, wala nang mangyayaring kabutihan. Kung ganon, hindi ka ilalagay ng Panginoon sa ganyang sitwasyon. Besides, God works in mysterious ways even in adverse situations. Bakit? Para tulad nung bulag na pinagaling niya. Sa longer version, sinabi nung bulag sa mga Pariseo, tinatanong kasi siya wala siyang masagot gaano kasi ang gagaling ng mga Pariseo. Ano ang sabi nung bulag na gumaling? Basta ang alam ko, dati bulag ako, ngayon nakakakita na ako. Kapatid, God will save you even in adverse situations. Sapagkat gusto niya, magkaroon ka rin ng patotoo, testimonya sa Kanya. Isipin mo, sigurado ako, may ganyan ka ng karanasan. Yung para bang, ang alam ko, dati bumagsak ako, ngayon pasado na ako. Ang alam ko, dati, luging-lugi ako, ngayon stable na ang negosyo ko. Ang alam ko, dati, lubog na lubog ako sa problema. Ngayon, naka-move on na ako. Ang alam ko dati, walang direksyon ng buhay ko. Ngayon, mayroon ng direksyon ito. Ang alam ko dati, may sakit ako. Ngayon, magaling na ako. Ang alam ko dati, magulo ang pamilya ko. Ngayon, maayos na ito. May karanasan kang ganyan. Ano ang sabi ng Bible? Do not forget the goodness of the Lord. Ngayon, kung wala pa, pinagdarasal ko na kung ano man ang problema mo ngayon, yan na. Kung ano man yung problema mo ngayon, ito na ang maging karanasan at tulad ng bulag sa Ebanghelyo. May problema ko ngayon, bukas makalawa.
alam ko, malalampasan ko na ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Sigurado ko, napakarami ng relasyon ang nasira, napakarami ng problema ang mas lumala dahil hindi in-explore yung baka sa expression na yan. Baka pwedeng pag-usapan muna. Gawin mo lahat. Lahat ng angulo, tingnan mo. Lahat ng paraan gawin mo para ma-restore yung relasyon mo sa tao or mag-end na, mapahupa yung gulo. Meron tayong kasabihan, di ba? Time heals wounds. Time heals wounds. Parang hindi lahat. Kung may alitan kayo ng isang tao, huwag nang magpa-delay pa habang may panahon. Sapagkat napakaraming alitan ng lumala. Dahil dinelay yung pagsusorry, pagtanggap ng sorry, yung pag-a-adjust, yung pagtawag, yung pag-text, yung pagpaparamdam. Time certainly does not heal wounds. Time will not be your friend. It will be your enemy. Ito ay magpapalala pa ng alitan ninyo. Kasi habang hindi kayo nag-uusap ng maayos, lagi kayong mag-uusap ng hindi ayos. As time passes by, yung mga good memories ninyo, napapalitan ng inis mo, napapalitan ng galit mo, napapalitan ng gigil mo, hanggang sa ma-motivate ka na to move on in your life without that person. Kamakailan ay nagimbal na gulat ang marami sa atin sa biglaang pagpanaw ni Bishop Macaraig ng Tarlac. Sigurado kong mas nagulat yung mga kasakasama niya few moments bago siya bawian ng buhay. Mayroon akong isang kakilala. Sabi niya, Father, kasakasama ko pa. Masiglang masigla. Nagmisa siya, nandun ako, kumain kami pagkatapos ang lakas niyang kumain, dami niyang nakain. Tapos ngayon, wala na. Medyo emosyonal yung nagkukwento, pero sasabihin ko sana, ba't po kayo nagtataka? Magtaka po kayo kung ngayong patay na, mamaya, makasama mo pa. Pero ang gusto kong ipunto, gano'n naman talaga ang buhay. Tayong nabubuhay ay mamamatay at mamamatay. Sinabi ko po ito as by way of intro, sapagkat sa ating ebanghelyo ay sa palagay ko'y pinaghahanda tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Lalo pat ang mga pagbasa sa mga araw o sa mga linggong ito tungkol na sa paghahanda sa pagharap natin sa Panginoon. In as much as hindi tayo ang magtatakda, kundi siya. Anytime of our life. Kaya dapat we should be prepared anytime of our life. At isa sa paghahanda na sinasabi niya sa atin ngayon sa Ebanghelyo ay has something to do with restoring relationship, ending conflict. Ito po ang pwede nating ma-deduce sa sinabi niya dito na kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka muna sa sakdal habang may panahon. Sa pagkakaalam ko, may mga kaso na bago iakyat sa korte, sa hukuman, may nagaganap munang mediation. Hindi lang sa barangay. Alam ko may isang sangay na nagmamanage nito. Kung saan pinaghaharap-harap ang mga concerned people. Yung mga nagre-reklamo at yung mga inirereklamo para pag-usapan yung problema. In an attempt na hindi na ito'y lumala pa. Sabi nga natin sa expression natin, baka pwedeng pag-usapan muna. And I like that. Baka pwedeng pag-usapan muna kasi madalas sa tindi ng emosyon natin, kina-cancel out na natin agad yung possibility ng expression na yan. Wala nang dapat pag-usapan. Sigurado ko, napakarami ng relasyon ng nasira, napakarami ng problema ang mas lumala dahil hindi in-explore yung baka sa expression na yan. Baka pwedeng pag-usapan muna. At ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Na-explore muna natin. Makipag-ayos muna, makipag-usap muna. Makipag-dialogue muna, mag-reach out muna. Dapat tayo may gawin muna. Natatandaan po ninyo yung halos kaparehas nito, yung Matthew 5:24, na nagsasabi sa atin, kapag ikay nag-aalay at naisip mo na may hinanakit sa iyo ang kapwa mo, iwan mo muna yung alay mo, pumunta ka dun sa tao, makipag-ayos ka muna, makipag-usap ka. So bago tayo humarap sa Panginoon, sa altar, o sa kabilang buhay, dapat gumawa daw muna tayo ng paraan na kausapin ang ating nakaalitan in an attempt to restore relationship or to end conflict. At note this, ang sabi dito, kapag naisip mo na may sama ng loob sa iyong kapwa mo, hindi sinabi dito
Kapag naisip mo yung sama mo ng loob sa kapwa mo, ang sabi, kapag naisip mo na may sama ng loob sa iyong kapwa mo, kasi madalas, kapag tayo may alitan, ang concern lang natin, ang mahalaga lang sa atin, yung point natin, yung galit natin, yung inis natin. We disregard automatically yung point ng kapwa natin, yung galit, yung inis, yung sakit na naramdaman ng kapwa natin. It doesn't mean na hindi mahalaga yung point natin. Pero sinasabi ng Panginoon dito, tingnan mo rin yung point niya. Take it into consideration. So basically, ang sinasabi ng Panginoon, gawin mo lahat. Lahat ng angulo, tingnan mo. Lahat ng paraan gawin mo para ma-restore yung relation mo sa tao or mag-end na, mapahupa yung gulo. Kamakailan, meron akong kinausap na architect. On behalf ng isa niyang kliyente, nagkaroon sila ng project. So, may kontrata. Suddenly, after 2 weeks yata na nag-commence yung project, si client nag-back out. Nagkaroon ng ibang plano. So, nagulat si architect. Lalo pat nakagasta na raw siya, nahasal na siya, may mga naabala ng tao, may mga nagawa na kahit pa paano. And ang sabi ni RK, Father, hindi siya nakipag-usap. Ang tagal. Kung hindi ko pa sinulatan, hindi makikipag-usap. Ang sabi naman ni kliyente, Father, hindi. Naghihintay ako na mag-usap kaming dalawa. Nagparating ako, nagpasabi ako, naggusto ko ng meeting. Hindi ko na alam kung sino nagsasabi sa kanila lang. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi umabot ang buwan, naging taon na yata hindi lalala yung problema. Kung sa early days, nag-usap na sila. Meron tayong kasabihan, di ba? Time heals wounds. Hindi ko alam kung ano batayan yan. Meron po ba kayong konkretong batayan? Time heals wounds? Parang hindi lahat. So hindi garantisado yung saying na yan. Ang garantisadong saying, God heals. Jesus heals wounds. Because Jesus is our greatest healer and physician. May magagawa ang Diyos. Mapapagaling ka ng Diyos. Garantisado, lubos. Ngayon, kung papaanong sa isang doktor o physician, pinakikinggan mo yung payo niya at sinusunod mo. O ito ngayon, our Lord, our great physician is telling you, telling me, kung may alitan kayo ng isang tao, huwag nang magpa-delay pa habang may panahon. Puntahan mo na, makipag-ayos ka. Sapagkat napakaraming alitan ng lumala. Dahil dinelay yung pagsusorry, pagtanggap ng sorry, yung pag-a-adjust, yung pagtawag, yung pag-text, yung pagpaparamdam, yung pag-mediate ng kani-kanilang mga kaibigan, ng kani-kanilang mga kapamilya, yung namagitan sana upang napagkausap at napagkasundo yung dalawang tao sa kanila ay mahalay. Dahil sa pag-delay natin, lumalala. Because time certainly does not heal wounds. Lalong-lalo na sa mga magkakaibigan, ay nako. Lalong-lalo na sa mga magkakapamilya, ay nako. Sa mga mag-asawa, sa mga magkasinta, ay nako. All the more, lalong-lalo na, time does not heal wounds. Para sa inyo, time that passes, time will not be your friend. It will be your enemy. Ito ay magpapalala pa ng alitan ninyo. Kasi habang hindi kayo nag-uusap ng maayos, lagi kayong mag-uusap ng hindi ayos. Kasi magkaibigan na, may common friends kayo, magkapamilya kayo, nandyan ang anak ninyo . Hindi naman kayo totally po pwede ma-separate at once . So I repeat that, habang hindi kayo nag-uusap ng maayos, patuloy kayong mag-uusap ng hindi ayos. Ano yung pag-uusap ng hindi ayos? Parinigan, patamaan. Alam naman natin ng parinigan, patamaan, laging may dagdag o laging may bawas yan. Kaya mas lumalala lang in time. It widens the gap between you and deepening the hurt in you. Dahil, as time passes by, yung mga good memories ninyo, napapalitan ng inis mo, napapalitan ng galit mo, napapalitan ng gigil mo, hanggang sa ma-motivate ka na to move on in your life without that person. Kasi sasanayin mo ng sarili mo, o nasasanay ka na wala na siya. Kaysa namang nandyan siya, iniisip mo siya, concern mo siya, pero nasasaktan ka lamang kapag iniisip mo siya at yung ginawa niya. So dapat mag-usap. Kayo namang mga nilalambing kong minsan, lalo na kayo mga babae, huwag nyo nang pahirapan kung minsan yung mga naglalambing sa'yo. Kasi gusto ko mag-sorry siya. Gusto ko, may I love you muna.
yung tinext ka, move na yun ng asawa mo eh. Move na yun ng boyfriend mo. So dapat, signal na yung kinibo ka, niyaya kang kumain, hinanap ka, tinanong ka. Eh hindi, minsan pa, gusto ko ganito, gusto ko ganon. Ay, wag ko sa inyo. Wag na nating pahirapan pa ha. Alam mo naman at alam nyo sa isa't isa na gusto nyo na doon din agad pumunta, na magkasundo kayong talaga. Kasi maraming mga nasasayang na panahon, yung time na lumaalis at lumalampas, that is time wasted. Tandaan natin yan. Lalong-lalo na kung hindi naman kayo iba sa isa't isa. Gawin natin agad, ngayon na, nauna ang lahat ng paraan for reconciliation. Ngayon, hindi man natin ma-achieve yung reconciliation, we may not restore that relationship, we can end or pacify the conflict. Pwedeng hindi maibalik yung dati, pwede namang hindi na lumala yung nasimula na yung conflict nyo sa isa't isa. Ang sabi nga sa UN, yung isang representative ng Palestine, tigil na natin yung gera. Hindi man for the sake ng mga namatay na, for the sake ng mga buhay pa na po pwedeng mamatay pa rin kung hindi ititigil yung gera. So, kung meron ng conflict kayo, mag-usap. Kasi hindi man kayo magkasundo, makatutulong yung pag-uusap upang hindi na lumala pa yung pag-aaway, hindi na magsanga-sanga, wala nang ibang madamay, wala nang ibang masaktan. At sa mundong ito, hindi lang sa mundo ng politika, you will never know. Maliit lang naman ang mundo eh. Nandyan, pwedeng yung nakaaway mo ngayon, pwedeng mahingan mo o kailanganin mo later on ang kanyang tulong. Besides, ang tao nagbabago. At nagbabago man siyang mabuti, nagiging masama, hindi yun ang naturalesa niya. Ang tao, totoong mabuti, naturalesa niya mabuti. So yan man ay naging masama, babalik at babalik yan sa pagiging mabuti. Most probably. So, let us not build walls. Let us burn walls and not breaches. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.